kasayan, nagpo-full wave tayo ng Mio Sporty. Simple lang to kasayan ang pagpo-full wave dito. Ang kailangan lang natin dito, mapili natin yung original na regulator rectifier na katulad nito. Para siguradong perfect yung gagawin natin. Isang mabilis lang para malaman nyo kung original ang inyong Liwa regulator rectifier. Ito siya kasayan yung palatandaan sa likod. O, hindi itong hindi itong made in China. Ang nakalagay sa kanya ay GY6. Kapag GY6 yung nakalagay sa inyong regulator rectifier at maliit lang yung square nya, okay na okay, malakas siya mag-charge. Pag ang nakita, ang nahanap nyo naman, pinadala sa inyo, may nakalagay na made in China pero maliit lang din tong square, malakas din yun mag-charge kasayan. Pero mas maganda kung GY6 yung makukuha nyo. Para siguradong sureball na sureball lang inyong charging. Ito yung kanyang charging kasayan ha. Stock. Yan, kanina pa natin yan inaano at kina-charge. Tayin muna natin. Kanina pa natin yung kina-charge para mapuno ang battery. Okay, 13 volts. 12.9. Bubuksan natin. Buksan natin. Kasayan ha. 13. Halos hindi gumagalaw. 13.1. 13.2. Nag-charge siya kasayan na pero napakahina niya. Ang gagawin natin kasayan, gamit ang original Liwa regulator rectifier, ipo-full wave natin siya. Ang una natin gagawin, ipupwesto muna natin to rito. Pupwesto natin na katulad dito. Aalisin natin to. Ito na kasayan, ipwesto na natin yung natin, full wave charger. Tapos gupitin lang natin to para lumabas yung kanyang mga kulay. Ito yung positive, yung red. Tapos ito yung black, yung negative. Ganito yung gagawin natin. Ito, puputulin na natin to. Hindi na natin kailangan tong socket na to. Putulin lang natin lahat yan. Tapos bawasan natin to para mas makaporma tayo sa pag-wiring. Unahin natin yung negative o yung kulay green. Lalagay natin sa black. Sunog na yung kanyang wire. Maitim na. Negative ng Yamaha, kulay black. Negative ng charger, kulay green. Okay lang natin. Tapos sunod natin yung red. Red, kailangan pagdikitin natin to, yung dalawa na yan ha. Red to red lang tayo. Green to black, red to red. Yan. Yung dalawa na yan, iano natin. Lalagay natin. Tapos pagdikitin natin yan, lalagay natin yung red. Positive ng charger, red. Positive ng Yamaha, red. Red to red lang tayo dito. Kailangan ilagay natin sa parehas siyang tamaan. Pwede kayo magtanggal ng fuse dito para hindi kayo maputukan. Kasi itong positive negative, di siya pwedeng magdikit. Pag nagdikit siya, puputok ang ating fuse. Yan. Tapos titape pa natin ang katulad nito. Pagka-tape natin kasayan, balik lang uli natin sa dati. Sasarado uli natin dito. Pasok uli natin siya. Tapos sarado.
Tapos eto, duduktukan natin to ha. Etong dilaw at saka yung puti, duduktukan natin papunta dito. Duktungan muna natin to na katulad nito. Ito kasi naduktungan na natin, oh. Tapos balot nyo siya ng tape para sigurado. Ngayon kung meron kayo nito, kung bumili kayo nito sa auto supply, ito gagamitin nyo palawa. Yung wire natin galing auto supply number 18. Tapos kung doon kayo bibili, bumili na rin kayo nito. 20 pesos to 30 pesos isang metro. Safe na safe siya pag meron nito. Pasok natin siya. Pati natin yan. Lagyan natin ito. Yan. Tapos dito natin papadaan yan sa loob eh. Sa loob na siya dadaan. Tapos ito i-save nyo to. Gamit tayo dito ng ng tawag dito cable tie kasi baka mamaya matusok yung wire. Kaya gamit tayo dyan ng cable tie para siguradong hindi siya matutusok. Ililiis natin siya sa kasi tornilyuhan itong natapatan niya. Ito siya, oh. Ito, tornilyuhan to para di matusok. Ililiis natin siya, tsaka natin siya i-cable tie, ha. Yan. Tapos ito, pakadaanin natin sa loob. Mahaba pa. Ito na tayo magpuputol kasi ito, pansinin nyo, umiitim na yung niya. Tutok mo sa butas dito. Ano, nasusunog na siya. Mga kulay itim na yung pinaka-pin niya. Kaya ang gagawin natin, puputulin na natin siya dito. Para sigurado. Ito. Putulin na natin siya, ha. Puti at saka itim. Kahit magkabaligtaran to, ito yung charging. Tapos balik natin to. Masyadong mahaba, bawasan natin. Para di naman siya pulupot. Ito, ilalagay natin to sa tagkabila. Kahit magkabaligtad dyan, walang problema. Kahit magkabaligtaran. Pag full wave, kahit magkabaligtaran niya, walang problema. Ito, para madali-dali, line niya. No? Tapos balik na lang uli mamaya. Kailangan sureball yung pagkabit yun ng wire para walang siya, loose connection. Kabilaan lang. Para hindi siya mahuhugot. Siya. Tapos yung isa naman.
Ganda ng ano niya, yung kulay white. Uy, nabawasan ng isa. Ingatan yung mabawasan para maganda yung ano. Duktong lang uli natin to ha. Yung nakaduktong natin, tsaka rin natin ulit tetapan. Nakakatulad nito. Ito na ang sign na naduktungan na natin siya ha. Ito yung puti at dilaw ng regulator. Ilalagay natin sa puti at black. Puti at dilaw ng regulator, lalagay natin sa puti at black ng stator. Yan siya. Saktuan lang. Kung sa'yo auto supply kayo bibili, sama nyo na to para ano, hindi natin siya pinagdidikit ng tape para hindi siya uminit. Tapos saktuan lang. Saka natin siya puputulid. Automotive hose yung tawag dito. May iba't ibang ano to, size. Yan. Tapos, testing na natin. So, cable tie natin yan dito para sigurado. Gamit na lang din kayo ng cable tie. Sayang kanina 13.1 nakabirit. Ngayon 13.1 kanina, 13.2 binibirit. Ito pag binirit natin ngayon siya 13.1, hindi pa tayo bumibirit. Pansinin nyo ha, pag bumirit tayo 15.7, pag isa pang birit 15.9, sa pauli 16.3, delikado na. Pag binilisan pa natin uli, 16.6. Delikado na siya. Ibig sabihin, overcharge. Lolobo yung ating battery. Magkakaproblema. Yung nagpagawa sa ating kasayangwanan mo. Yan. Magkakaproblema pa rin siya pagka lolobo yung kanyang battery kasi overcharge. Ang gagawin natin dito ay etong block. Meron tayong babalikan dito na isang block. Ito siya. Itong block na to, ilalagay natin sa accessory wire. Duduktungan din natin ito ng wire. Ito yung tinatawag na voltage controller ng ating regulator. Pinaka-importante ito kasi pag nag-overcharge, kawawa naman yung battery. Putok pa yung mga ilaw. Kaya natin para ano, yung kulay black ha, duduktungan natin ng wire to. Tapos, dito tayo kukuha sa CDI. Ang accessory wire nito ay kulay light brown. Sa Yamaha at sa Kawasaki, parehas lang brown. Overcharge naman siya. Kung kanina napakahina na mag-charge pa isa-isa kaya nalolobat. Ngayon naman overcharge pag hindi nilagay itong block. Yan. Nandito natin siya ilalagay ha. Ilalagay lang natin to dito na katulad nito. Ito na siya kasi naduktungan na natin yung yung voltage controller ng ating regulator rectifier. Kailangan kasi original ha. Wala siyang made in China. GY6. Ito yung local natin. Itong nakakabit GY6. Para siguradong gagana yung ating gagana ng maganda yung ating charger. Wala tayong kalobat-lobat. Lalo na pagka ganito lang ang nakakabit. Walang kalobat-lobat to. Kaya ito yung accessory wire ha. Pagbukas natin, iilaw siya. Pag pinatay natin, mamatay din siya. Ito yung accessory wire, yung light brown. Diyan natin ilalagay yung black.
Dito, ingat lang kayo sa pag-wire dito sa CDI ha. Para hindi siya maputol o mabawasan ng hibla. Accessory wire light brown. Lagay yung kulay black. Voltage controller ng ating charger para hindi siya mag-overcharge. Tapos testing na natin. Kung aabutin pa siya ng 16 pataas. Hanggang 16 okay pa yung mga kasayan. Pag lang abutin ng 16 pataas, nanganganib na yun. Kasayan na 13.3. 13.3 na siya ngayon. Kanina pipilitin mo pa para pumalo siya ng 13.2. Ngayon pagka mapupuno siya, makikita nyo yung palo niya, papalo ka agad siya 14 volts. Hindi siya kasayan, 14 volts siya. Pagka napuno yan, madadagdagan pa yung volts yan. Ibang minuto, babalikan namin kayo na nakabukas tong motor. Yan kasayan, naka 5 minutes na tayo. Tingnan nyo na ngayon kung ilan na yung reading natin. Hindi na natin nire-revolusyon. Napakababa ng minor natin. Ayan. 14.5 na siya kasayan. Madadagdagan pa yan pagka binyahin na to. Pagka namalengke na uli. Wala nang kalobat-lobat yan. Kahit ibirit natin, wala rin tayong overcharge. Surbol na yan. Gano'n lang kasayan yung pagpo-full wave ng Mio Sporty. Tsaka yung Amore, parehas lang yan. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.